Subalit, sadyang likas na sa tao na maging mainit ang mga mata sa mga kakaibang tulad ni Yvette. Tumitingin sa akin, meron pang kasamang tukso. Minsan hindi ko rin maiwasan, nagagalit din ako kasi malaki na sila eh. Buti sana yung mga bata lang naintindihan ko. Pero yung mga malalaki, mga lalaki pa, ganyan. Gayunpamay, matagal nang niyakap ni Yvette na bahagi ito ng kanyang kapalaran. Ang katotohanan daw kasi, mas pabor at mas magaan ang buhay, lalo na kung ikaw ay maganda. Kapag umaalis ako, nakakita ko ng mga magandang babae. Sabi ko, ng ganda nila, na na-admire ako sa kanila. Sa gabi, mas pinipili ni Yvette na magtungo sa simbahan. Siya na raw ang umiiwas sa pangungutya ng ilan. Nagsisimba ako sa gabi kasi kung sa araw, maraming bata. Sa akin na lang tumitingin, hindi na ako makapagdasal mabuti. Laman ng kanyang bawat panalangin ay ang pasasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako. Sabi kasi ng doktor, hanggang 12 years old lang daw ako eh. Hanggang ngayon, nakita ko pa yung kalibutan, yung mundo. Kaya sabi ko, salamat. Talagang maraming salamat sa blessing. Tanging kasama niya ang ina sa buhay. May ilang taon na rin na mayapa ang kanyang ama at kapatid na sumusuporta sa kanila. Ang tanging kabuhayan nila, nagsara na. Walang laman ang kanyang tindahan at nasaid ang kanyang puhunan. Kaya ngayon ay walang-wala na sila. Ito po yung tindahan ko. Nagsara po ito noong March na itong taon lang. Kasi naubos na yung puhunan ko. Dito kasi kami kumukuha ng pambili namin ng pagkain. Saka yung gamot ni nanay saka akin. Marami siyang gamot, ganun din ako. Si Yvette na rin ang gumagawa ng paraan para kumita kahit papano. Nagpaplansya siya sa mga kapitbahay kapalit ng konting halaga. So wala naman siyang hanap buhay, linggo-linggo, naplansya ko siya ng gamit. Tulong na rin yan, wala silang pagkakitaan. Salamat. Bet, ito ng merienda niyo ni nanay. Mabuti na lamang at may ilang taong nagmamagandang loob. Isa na rito ang kapitbahay at kaibigang si Marilu. May tindahan pa sila. Rin din ako sa kanila, nag-uutang, kaya malapit ako sa kanila. Dito rin ako tumatakbo pag wala akong pambili ng mga bigas, nag-uutang ko sa kanya. Ngayon, kay wala na, ako na naman ang tutulong sa kanya. Naaawa raw siya sa kaibigan, kaya idinulog niya sa aming programa ang kwento nito. Larawan si Yvette ng isang matapang na babae. Isang nilalang na may positibong pananaw at malinis na puso. Bagamat patuloy silang binabato ng mga problema, tuloy ang pag-alalay ni Yvette sa kanyang mahal na ina. At magkatuwang nilang hinaharap ang pangako ng inaasam na magandang bukas.